Magandang araw! Ngayon, magkakaroon tayo ng panayam tungkol sa iba't ibang uri ng salita gaya ng millennial words or kaya naman gaya ng sa wikain. Bago natin simulan, handa na ba kayo? Alam na! Ang interview. Okay naman. Alam niyo po ba ang salitang Hokage? Hindi. Ang ano po, amoy chiko po. Oo. Ano po yun? Parang mabangong-bango na. Salamat po yan. Ano pong magkakahulugan niyo po sa wikain na naghalo ang balat sa tinalumpan? Ayaw si motor eh. Ay, nagalit. Yung sa salitang yologs po. Yologs. Ay, si ito rin. Ay. Salamat po. Magandang araw po, Tay. Ano pong pangalan? Sorry, Malaya. Ano po? Sorry, Malaya. Tanong ko po kung anong pagkakaintindi niyo po o pagkakahulugan niyo po sa salitang amoy chiko. Yung pagkakaintindi ko doon, yung parang nakailaw. Sa ano naman po, Hokage? Parang kapitang tikin ah. Okay, okay. Naruto. Parang kalitang ano yun. Hindi ko maano yun. Salamat po. May tanong lang po sana kami. Ano pong pangalan? Bicycle driver po. Tanong ko lang po kung alam niyo po yung ibig sabihin na naglulubid ng buhangin. Naglulubid ng buhangin. Ay, po. Lubid ng buhangin? Naglulubid ng buhangin. Naglulubid? Parang ano yun? Kaya pa niya, bes? Kaya pa. Ano? Yung ano po, endo. Endo. Ha? Endo. Ito contract. Kaisano? Opo. Ito contract. Opo. Kaisano? Oo. Salamat po. Magandang araw po. Pwede po ba namin kayo ma-interview kahit kaunting panahon? Yes. Gusto po muna namin malaman kung ano pong pangalan nyo. Kim po. Kim. Saan po kayo nag-aaral? Dito po sa San Jose Campus or sa Labangan? Sa Labangan po. Ano pong course? BSBA po. Okay pa. Bali, anong tanong po namin sa inyo ngayon ay, ano po ang kahulugan ninyo sa millennial na salita na whistleblower? May kaunti po ba kayong kaalaman or nalalaman patungkol sa salitang ito? Pwede nyo po bang ibahagi sa amin? Whistleblower? Nakalimutan ko na kung ano siya. Kalimutan niyo na po. Sige po. Next na tanong ito. Alam mo Wait lang, Bi. Ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa wikaan na hinahabol na karayom. Ano po yung pagpapakahulugan nyo sa wikaan na ito? Hinahabol po na karayom. Para pong sa death. Ano po? Para pong sa death. Kamatayan po. Sa death. Kamatayan. Sige po. Thank you po. pangalan mo, te? Glycel po. Anong grade ka na? 4th year. Anong course niyo, te? Best IT. Pwede po kami magtanong ng mga ilang words lang po, kung alam niyo po. Pwede po. Alam niyo po ba yung salitang naglulubid ng buhangin? Naglulubid ng hangin? Opo. Hindi po, ang lalim ng Tagalog. Yung endo po. Hindi rin po. Thank you po. Magandang hapon po. Ano pong pangalan nyo? Mayrel Anjoy Almonia po. May itatanong lang po sana kung ano po ang pagkakaalam nyo sa salitang amoy chiko. Ang ano naman po, ang salitang Hokage po. Hindi familiar. Hindi po familiar. Salamat po. Magandang araw po. Ano pong pangalan nyo?
po. Po? Mystica. Ate Mystica. Anong year po? Grade 11. Okay. Alam mo ba yung ano, yung sa wikain na basa na ang papel? Basa na ang papel. Hindi mo alam. Wala kang ano idea kung ano 'yon? Wala po, wala. Okay. Yung ano naman po, yung imba. Imba. Wala rin po. Okay. Ha? Bakit? Matapon yan, anak ko. Okay lang naman po kung ano, wala po kayong idea dun sa salita. Okay lang naman po. Baka lumat yan. Ano kasi yun? Ano yun? Pwede po kayo ma-interview kahit saglit lang. Ay, yun po, matay na po. Hindi po. Kahit ano lang po, mga ilang minuto lang. Mas madali lang po ito. Ay, wait lang po, wait lang. Hindi po kasi ang favorite. Ano ba, mayayain ako. Ano lang po, alam niyo po ba yung salitang jologs? Hindi. Hindi po. Alam mo yun, pre? Jologs po. Ano po? Eh yung ano po, yung naghalo yung tipan sa tinalupan po. Yun po. Hindi. Sige po, salamat. Alam niyo po ba yung salita Hokage? Ay, yung salitang amoy chiko po. Ay, oo. Salamat po. Hindi. Ay, ang ano po, ang salitang iba. Hindi rin. Po, maaari po ba magtanong? Itatanong ko lang po, salitang ito ang nabulubog ng buhangin. Alam niyo po ba ang mga kahulugan nito? Yung salitang nabulubog ng buhangin, ay alam ko po. Yung endo po, endo production. Yung endo po para mapakaalam ko sa endo ay, for example, sa ita contractor, for 6 months ka, tapos after 6 months na yun, no renewal ka, tapos hindi ka na, Good morning, magtatanong kami ng millennial word ko nga kung saan nagagamit ko ng ibang tao minsan or ng ibang mga kabataan. Pero minsan, hindi na siya nagagamit talaga kung salita ng mga. Ito lang yung word na endo. Kung familiar ka sa salitang endo, oo, hindi lamang. Kung alam niyo po, pwede nyo siyang i-display. Or yung alam ko lang sa endo. Opo. O sige, yung alam ko na lang sa endo. Kasi hindi ako sure kung millennial ba yun. Kasi noon pa, Opo. contract. Ay, tama ma'am. Tama. Thank you ma'am. Yun lang. Ngayon po, ma'am, itatanong lang po sa amin kung pamilya po kayo sa mga words na millennial o mawikain po na pagaya po ng jolol. Naririnig ko yung mga salita yan sa mga kabataan sa ngayon. So, dahil nga hindi ako used din sa mga salitang yan, dahil wala pa naman yung kabataan. So, ang perception ko doon, para sa akin, kung sinabi natin yolo, ito yung mga makabagong pananalita na kung saan yung mga kabataan sa ngayon, sila yung nagkakaintindihan kung ano yung ibig sabihin o ano yung mga salitang ito. Sila lang talaga yung kakaintindi. And then sa amin, bilang dun sa generation namin, although meron din kaming sa pantaha kung ano yun, pero hindi kami sure na yun pala talaga yun. So yun ang ginagamit ng mga kabataan sa ngayon para sa kanilang sariling pagkakaunawaan. So yun. Okay, sige. Po sana kami sa inyo na mga millennial word or sabi ka po, kung pamilya po sa inyo yung words na naglulubid ng buhangin. Ano pong pagkakaintindi po, sir? Usually ginagamit siya to mean that a person or English, sorry, na nagsisinungaling sa tao. Pag sinabing huwag ka maniwala dyan, naglulupit yun. Kasi sinasabi niya ay
is a lot. Thank you po, sir. Morning po, sir. Pwede po ba matanong kung ano po yung pangalan niyo po? Pangalan ko ay Angelia Mesparagosa Barnes, PT. Oh, itatanong lang po namin, sir, kung familiar po kayo sa word na sa wikain na basa na ang papel. Ngayon ko lang siya narinig. Thank you po, sir. Pwede po ba namin malaman ang pangalan? Po, ako po si Ma'am Eleanor Turla, nagtuturo sa elementary ng basic education. Tatanong lang po sana namin kung familiar po kayo sa salitang sa wikain na amoy chichi po. Parang na-encounter ko na siya. Parang sa akin, ang ibig sabihin ay may ano siya, parang maasim yung pag-amoy niya. Thank you po, ma'am. Good morning, ma'am. So, ayun naman, ma'am. Interview namin ngayon, ma'am, ay tungkol sa salitang millennial or sawikaan. Pero ang word na ito, ma'am, ay sawikaan. Ang word po na ito ay hinahabol na karayom. Kung alam niyo po siya, ma'am, pwede niyo siyang i-explain. Kung hindi niyo naman po siya alam, okay lang din naman, ma'am. Ang word na ito, ma'am, ay yung hinahabol na karayom. Sa palagay niyo, ma'am, yung mga nagagamit na salitang sa panahon natin ngayon, kagaya ng hinahabol na karayom, anong ibig sabihin para sa iyo ito, ma'am? Hinahabol ng karayom. Di ba? Siguro, thank you, ma'am. Ayun siya. Kung familiar po sa inyo ang salitang sabi kayo po na naghalo ang dalag sa tinulupa. Sobrang galit niya. Nakakagawa ang tao ng hindi maganda dahil galit na galit na siya. Punong-puno na. Puno na ng galit. Okay. At yun, good morning, ma'am. Yes, good morning. Tatanong kita, ma'am, isang word to, ma'am, na sawikain or kaya naman millennial word, ma'am, millennial word. Yung millennial word na yun, ma'am, minsan nagagamit siya ng mga tao, minsan hindi naman siya nagagamit. May minsan naman, ma'am, nakalimutan na nila yung word or kaya naman nawala na yung word at tuluyan ng patay na yung mga salita. Itong word na to, ma'am, ay salitang imba. Alam niyo, ma'am, yung salitang imba? Millennial word? Hindi ko alam. Hindi niyo alam, ma'am? Hindi ko alam. Not a millennial. Okay, good morning, sir. Sir, tatanungin lang kita, sir, ng isang question mula sa millennial words or sawikain or sawikaan. Itong word na to, sir, ay hindi siya madalas na nagagamit pero may ilang mga tao gumagamit. Ngunit hindi nila alam kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang ito. Ang salita nito, sir, pag alam mo siya, pwede mo siyang i-explain or kung hindi mo na siya, sir, alam, okay na naman na hindi mo siya i-explain. Sir, ang salita na to, sir, ay Hokage. Alam mo, sir, alam mo po ba, sir, ang salitang Hokage? Ako, para sa akin ang pagkakaalam ko sa salitang Hokage, parang sa millennial to, di ba? Parang yung gumada moves, gano'n, bumoporma, sa kung ano ba yung, sino ba yung natitipuan ng isang tao, bumoporma siya doon, gumagawa siya ng effort. Tapos, ngayon, tinatawag siyang Hokage. Parang yun yung pagkakaibigan. Tama, sir. Thank you, sir. Sir, so ganito na nga. Tanong namin, sir, isang word lang siya na millennial word or sawikain or sawikaan, something like that, sir. Kapag alam mo, sir, ang sagot, sir, pwede mo siyang i-explain. Or kung hindi mo naman, sir, alam ang sagot, okay natin naman. Sir, sa millennial word, alam niyo po ba yung salitang whistleblower? Whistleblower, yung tingin ko dyan, yan yung mga sa isang organization, pag nag-work ka, kapag meron kang nalaman na secret na magko-compromise sa mga katrabaho mo, pwede ka maging whistleblower. Parang ikaw yung yung agent of truth, sa iyo magagaling yung truth. Nagiging lang siya, positive siya in a way na na may expose mo kung anong mali meron sa organization. Negative siya in a way na hindi siya nadadaan sa tamang proseso, yung bigla-bigla lang sasabihin sa ibang tao. So, dapat nasa process. Tama, sir. Thank you po, sir. Yun lang! Ngayon, natapos na kami sa aming panayam sa mga tricycle driver, estudyante, guro at tindera. Napag-alaman namin na ilan sa tricycle driver ay alam yung mga salitang
amoy chiko. Katulad ni tatay, alam na alam niya yung salitang amoy chiko. Ito daw ay amoy alak. At amin din na pag-alaman sa mga guro na may mga salitang hindi pa sila pamilyar, katulad na lamang ng amoy chiko at hinahabol ng karayo. Sabi nila, sa mga guro ayon sa kanila, ang amoy chiko daw ito ay maasim. Samantalang sa mga estudyante naman, lahat ng nakapanayam namin estudyante ay hindi alam ang mga salitang ito. Wala silang alam kung ano yung ibig sabihin na yun. At ayon pa rin sa kanila, hindi daw pamilyar yung mga salita na yun sa kanila. At ang huli naman na aming nakapanayam ay ang mga tindera at may mga salita na pamilyar sa kanila, katulad na lamang ng endo at naglulubid ng buhangin. Sinasabi na alam nilang endo kasi nararanasan daw nila ito. Kaya base sa aming nakalap na impormasyon, maraming mga hindi nakakaalam ng salitang sawikain at mga salitang millennial. Gayunpaman, kahit hindi nila alam ang mga salitang iyon, binigay pa rin namin yung mga tamang kahulugan ng mga salita na iyon at napagtanto nila na ayun pala iyon ang tamang kahulugan. Opo. At napapasabi sila na, ay, yun pala yun? Yun pala yung ibig sabihin na yun? At sa ganung paraan, maaari nilang ibahagi ang mga salitang kanilang natutunan sa kanilang mga kaibigan o mga katrabaho. Kaya, diyan na nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat sa panunod. Paalam!